Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang. May opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Maganda umaga po ng Biyernes sa inyong lahat. Unang araw sa buwan ng Agosto taong 2014. Ang bilis po ng panahon. Sa inyo ang programang ito na hatid sa inyo ng Radyo ng Bayan at ng Department of Trade and Industry na napapakinggan hindi lamang po sa DZRB kundi maging sa aming kapatid na himpilan sa FM band, ang DWBR at syempre sa lahat ng Radyo ng Bayan stations nationwide. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner from DTI, si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma, good morning. Good morning, partner. Magandang umaga sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay. Naimbag na bigat kada kayo amin apo sa aking mga kababayan sa La Union. Ayan. At sa atin namang mga kababayan mula sa Visayas at Mindanao, maayong buntag. Isang malamig na umaga at maulan, di ba? Na morning sa kanilang lahat. Yes, pero mainit na mainit pa rin ang ating mga pag-uusapan. Ngayong araw unang araw ng buwan ng Agosto, partner. Oo nga. Ang buwan ng wika. Di ba? Kaya paiba-iba yung aking mga pagbati sa iba-ibang dialekto. Ayan. Pero bagaman iba-iba yan, iisang nasyon pa rin tayo. Correct. Alam mo, ang napapansin ng iba, parang, bakit gano'n? Ang mga Pilipino ay parang mahina yung kanilang sense of nationalism. Diba? Dahil ba hindi tayo nagkakaintindihan? Dahil iba-iba ang ating mga pamamaraan ng pagsasalita? Ano ba yung doon? Dahil mas malakas ba yung regionalism kesa sa nationalism? Yung iba hindi makabayan in the sense na meron silang tinatawag na colonial mentality pa, 'di ba? Yung ilan sa atin. Oo, iba pa 'yon. So, ngayon bilang unang araw ng buwan ng wika, minarapat ng ating producer na pagtuunan ng pansin ito. Correct. Ang ating tema ay isang wika, isang nasyon. Para po sa isang buwang selebrasyon ng buwan ng wika sa month pong ito ng August. Meron na tayong 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Director Thelma. Yes. At bago ang lahat, babatiin ko muna yung aking kapatid. Birthday din niya ngayon. Happy birthday sa aking bunsong kapatid na si Sunny Dumpit. At syempre sa lahat na rin ng mga suking taga-subaybay natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Okay. Good news muna tayo bago tayo pumalaot sa ating mga kapanayam ngayong umaga, yung ating mga guest na may kaugnayan sa wika. Itong good news ay mula sa PAGCOR, muling pinatunayan ng PAGCOR yung kanilang suporta sa education sector. Alam mo, nag-donate sila, partner, kamakailan ng mga bagong school buildings sa 2 pampublikong paaralan dyan sa San Jose del Monte, Bulacan. At ito'y sa pangunguna ni CEO Chairman Cristino Bong Nagyat Jr. Binigyan niya na ng tigisang 2-story, 4-classroom school building
ang Benito Nieto Elementary School at ang San Jose del Monte National High School. At kasalukuyan ding itinatayo ng PAGCOR yung 4 pa na classroom sa Graceville National High School sa Bulacan. Kaswerte naman itong Bulacan. Ayon kay Congressman Arturo Robes ng Lone District ng San Jose del Monte, malaking tulong daw itong mga bagong classroom na ipinagawa ng PAGCOR. At malaki anyang pangangailangan kasi sa mga classroom ng kanyang distrito dahil sa dumadaming bilang ng enrollees mula sa mga relocated families na galing sa iba't ibang panig ng Metro Manila. So, ang mga bagong silid-aralan na bigay ng PAGCOR ay makakabawas sa problema ng classroom congestion sa kanilang public schools. Samantala, inihayag din ni Chairman Nagyat ang pakikipag-ugnayan ng PAGCOR sa DepEd tungo sa modernisasyon ng paraan ng pagtuturo sa mga public schools. Ito na siguro yung mga tablets, partner, at computer. So ito ay kasama sa mga plano ng PAGCOR upang matulungan yung pamahalaan natin na maiangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. So ito, yung mga nagtataka saan pupunta yung pondo ng PAGCOR, ito po, itong pinaggagamitan nila. So ito ang good news mula sa PAGCOR. Alright. Sa oras ng 13 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, tuloy-tuloy po tayo para sa ating unang segmento. Bet ko yan. Nasa linya na ating kakausapin, Director Delma. Yes, at dahil nga ngayon ay unang araw sa buwan ng wika, ang ating unang makakausap ay mula sa Komisyon ng Wikang Filipino, isang linguistic specialist partner, si Ms. Minda Limbo. Good morning, ma'am. Miss Minda Limbo, magandang umaga po. Miss Minda. Baka ibang lingwahe ang gusto niyang marinig. Ayan, maya-maya. Balikan natin siya. No? Ayusin lang yung linya ng komunikasyon. Mula sa Komisyon ng Wikang Filipino, ang kasalukuyang Chairman Commissioner ng KWF ay yung deklarado ring national artist para sa literatura. Diba? Si Chairman Commissioner Virgilio Almario. Oh! Na-declare na ba yan na national artist? Yup. Talaga? Anong taon? Kailan ba? Last 2 years ago yata, or nung, tama, mga 2 taon na nakakaraan. Talaga? Ang gusto ko malaman, bakit Agosto pinagdiriwang ang buwan ng wika? Bakit hindi yung ibang buwan? Hindi. Bakit hindi? Bakit Agosto natin pinagdiriwang yung buwan ng wika? Bakit hindi yung ibang buwan? Diba? Bakit bukod tangi ang Agosto? By the way, Agosto sa Chinese naman, ghost month, sabi nila. Talaga, ha? So, pagka daw ghost month, huwag kang pipirma ng mga kontrata, huwag kang mag-uumpisa ng negosyo, kumbaga, laylo ka lang. Ako naman naisip ko, yung practical na doon, na lohika, kasi di ba tag-ulan, so talagang hindi maganda mag-umpisa ng negosyo pag tag-ulan. Yun lang yun, di ba? Depende rin yun sa kung anong klaseng negosyo, di ba? At kung saan yung venue ng kanyang gagawing negosyo. Ayan, okay na. Siguro pakuhanin natin kay Tita Lids, maubong line 2. Nasa linya na natin from KWF. Ano yun? Ba't Si nag-feedback? Miss Minda Limbo. Miss Minda, magandang umaga po. Magandang umaga po. Opo. Kumusta po kayo dyan sa Komisyon ng Wikang Filipino? Mabuti naman po at ito, abalang-abala po kami sa paghahanda para sa isang buwang selebrasyon ng Buwan ng Wika. Ano po ang naka-line up na activities, ma'am? Lunes po, Agosto 4, ay magkakaroon ng 2 pagbubukas. Magkakaroon ng pagtataas ng watawat sa Malacanang. Kasama po namin si Kalihim Herminio Coloma na siya pong aming susing tagapagsalita. Ang tema po ay ang Filipino, wika ng pagkakaisa. Pagkatapos naman po nito ay kasabay ang pagbubukas sa lalawigan ng Batangas ng pagdiriwang ng Buwan ng Wika. Katuwang po namin dito ang tanggapan ni Gobernadora Vilma Santos Recto. Paano po pinipili ang isang pambansang wika?
Ano pong batayan nito? Kasi kung aanuhin po, sasabihin nila, mas maraming Bisaya ang nagsasalita. Bakit hindi Bisaya? Ang tungkulin po nung institute na yon, nung surian dati nila, ay pumili ng isang katutubong wika na gagamiting batayan sa paglinang at pagpapatibay ng wikang pambansa. At ito nga po, ang pangunahing isinaalang-alang ay ang wikang higit na maunlad sa kayarian. Sa structure po ng wika, mekanismo, at panitikan. Yung pong marami nang nasusulat na literatura sa wikang Tagalog, kaya yun po yung napili. At saka po yung sinasabing mutual intelligibility, yung nagkakaintindihan po halimbawa isang Ilocano at isang Cebuano, nagkakaintindihan sila kapag Tagalog ang kanilang ginagamit. Ayun. At bakit naman po August yung month ng pagdiriwang natin ng Buwan ng Wika? Kasi unang-una po, ang ating ama ng wikang pambansa, si Pangulong Manuel Quezon, ay isinilang noong Agosto 19. Ayun. Kaya po si dating Pangulong Fidel V. Ramos ay nagpalabas ng proklamasyon bilang 1041 na nagpapahayag ng taunang pagdiriwang tuwing Agosto 1 hanggang 31 bilang buwan ng wikang pambansa. Mahalaga po ba ang isang wika? Opo naman. Ito po yung paraan ng pakikipagtalastasan o communicate sa kapwa. Paano mo po maipararating yung mensahe mo, yung gusto mong sabihin kung walang isang wika na nagbubuklod sa isang nasyon? Oo nga naman, Pero dito sa atin, halo-halo nga yung salita. Meron Bisaya, Ilocano. At minsan may nagsasabi na yung sa salita ng Tagalog ayaw ng Bisaya, pinagtatawanan. Tapos yung Bisaya naman ayaw sa Tagalog. Kasi po yung bansa natin ay isang multilingual na bansa. Binubuo po tayo ng 170 plus na wika. Iba-iba po kasi yung datos na depende po sa nagsasagawa ng pananaliksik. Pero isang multilingual na bansa po ang Pilipinas. 170 plus na po pala tayo? Opo. Yung wika? Opo. Dialects. Opo. Kasi yung sa Bisaya, partner, hindi lang Bisaya yon, may iba-iba pang di ba? Merong Nahaluan Ilonggong na rin eh. Bisaya, Oo. merong Cebuanong Bisaya. Opo. Naku, ang dami pala, no? 100 plus. At yung pong sa mga lugar na hindi naman Tagalog ang kanilang native na dialect, paano po sila natuturuan na magsalita o makaintindi ng Tagalog? Yun nga po ay yung di po ba dati meron po tayo sa ang DepEd na ipinalabas na bilingual policy education na yung dalawang wika ang gagamitin. Una po yung mga bata sa mga lugar na hindi Tagalog, tinuturuan po sila, syempre isang subject po yung Filipino, di po ba, as a subject. Pero noon pong bilingual policy, ginamit ang Filipino at yung English sa pagtuturo. Ngayon, sa ngayon naman po, ang ipinatutupad natin yung mother tongue based multilingual education. Yun po yung programa ngayon ng DepEd. Ano po yung mother tongue based? Ibig pong sabihin, gagamitin yung mother tongue language o yung wikang kinagisnan sa pagtuturo sa grades 1 to 3. Yun po yung medium ng pagtuturo. Okay. Kasi po may mga saliksik na nagsasabi na higit na matututo ang bata kapag ang ginamit ng medium ay yung wikang kinagisnan o mother tongue. Marami na pong pag-aaral yon. Ayun. Si Ms. Mindalimbo, Director Telma, isa siyang translator, no? At I understand ngayong month na ito, meron ding activity para sa lahat ng mga guro dito sa bansa. Tuturuan sila ng translation. Ano ho yung kahalagahan nun, Ms. Minda po? Yung po bang pambansang kongreso sa salin ang inaano nyo? Yes, opo, yung isa sa mga activities. Opo, ito po yung isang highlight ng Buwan ng Wika sa taong ito. Ang pambansang kongreso sa salin na gaganapin sa UP, University of the Philippines, Visayas, Iloilo City, sa Agosto 7 to 9.
Layunin po nito na tipunin ang lahat ng translators, ang mga practitioners, at ang lahat ng sumusuporta sa gawaing pagsasalin upang talakayin ang kahalagahan ng pagsasalin o translation at kung bakit kailangan ito sa iba't ibang larang or fields sa education, negosyo, mass media, science at technology, religion, at iba pang power domains. Nabanggit nyo yung mass media, no? Nakikita natin minsan yung sa mga pelikula may mga subtitle. Opo. Pero hindi, nakakatawa minsan, partner, di ba? Hindi sakto yung pakahulugan. Oo. Walang eksaktong salita na mahahanap sa Tagalog minsan eh. Yan po kasi, ma'am, yung katangian ng wika. Minsan wala talagang eksakto na maitutumba sa isang wika. Walang eksakto. Kasi po yung culture din natin ang nakakaapekto. Correct. Opo. Katulad nung paano mo tatranslate yung bumpanes? Yes, ma'am. Dito partner. po tayo sa English ng ibang na nagsasuggest ng ganon, di po ba? Maraming lumilitaw na mga bagong words ngayon, yung selfie, unli, di ba? Pero ang sabi niya ni Commissioner Virgilio Almario, hindi na kailangan ng translation pagdating sa ilang mga words. Opo. Unlike before na may mga dumating daw tayo sa panahon na lahat ng mga English or mga dayuhang salita gusto nating i-translate sa Filipino, pero ngayon hindi na raw kailangan. Opo. As long as maraming gumagamit, accepted na daw yun, sabi ni. At saka, sa tingin ko, partner, di ba? At saka Miss Minda, ang layunin naman ng isang salita o wika ay para magkaintindihan lahat. Kung naiintindihan mo na kung anong ibig sabihin ng selfie, hindi mo na kailangan translate sa Tagalog siguro, di ba? Opo. Di ba, Miss Minda? Opo. Kasi pero balikan ko lang yung pagiging translator ninyo. Kasi sa ibang bansa, in demand yung translators from, let's say, English to Japanese or Nihongo. Yung sa atin po ba may demand na rin for Tagalog translators? Opo. Talaga? Base po dito sa experience namin sa office, ang dami po ng mga private individuals at private companies, mga pribadong kumpanya na nagpapasalin sa amin. Oh, talaga? Opo. At ako po bilang isang pribadong individual, pero naman din po kaming mga link na yung ba kumbaga sa outside labas na sa tanggapan. Yes. Pwede gawing sideline. Opo. Oo, may racket pala si ma'am. Actually, maabilidad. Pero yung po mga ganyan, would you advise yung pong ating mga estudyante nag-iisip na kung ano yung pwede nilang pagkakitaan habang to support their studies din siguro. Opo. Pwede ba nilang pasukin yung ganyang negosyo? Pwede naman po, opo. Kasi meron nga po kaming nakikita na online na mga nangangailangan ng translator. Opo, although ako hindi ko pa na-explore yon siguro sa dami ng trabaho. Hindi ko baka matambakan naman kami. Oo. Bawal yun. Opo. Double compensation. Opo. So, pagka ganyan po, yung let's say mga estudyante, magkano naman po ang maaari nilang kitain? Kasi depende po kasi doon sa tema ng ipasasalin. Pag medyo mahirap po, kagaya ng filosofiya, medisina o batas, meron pong yung mga freelancer na translator, sabi nila 400 per translated page. 400 pesos per translated page? Opo. Ilang words yun? Ay, ang sukatan po namin karaniwan ay short, bond paper. Double Dito sa space? office po namin, 1.5 ang space at times yung Roman na font ay 12. So, ma-imagine na po natin kung gaano kahaba. Oo. Sa 400 pesos, 1.5 ang space, tapos 12 ang font. Opo. Oo. One page yun, short band. So okay na rin yun. Pwede Opo. na. Yung iba nga pong mga talaga, 800, 700, yun talagang nandoon na sa yung mga talagang expert na yun ang kanilang pinagtutuunan talaga. Oo. Opo. At kayo pa Malaki po ang kita rito, sa totoo lang.
Pero kami, hindi po kami masyadong naano doon dahil nga po yung trabaho namin dito. Oo. At kayo po bilang isang translator, patuloy rin po ba yung ginagawa niyong pag-aaral? Opo naman, kasi 'di ba ang ano naman po isang walang katapusang pag-aaral. Kasi bagamat alam na natin yung mga teorya, kailangan pa rin po na patuloy ang pag-aaral. Kahit sa larangan lalo na ng wika. Oo, Ng kasi linguistics. may marami mga bago eh. How will you describe the evolution of our language po? Kasi alam naman natin na tayo'y nasakop ng iba't ibang bansa. Di po ba kaya nga po ang epekto rin po nun ay marami tayong mga salitang banyaga mula sa ibang wika na nasama na sa ating mga salita, di po ba? Halimbawa yung sa Espanyol, di ba yung mga tsinelas, kwarto, mula naman po yun sa salitang Espanyol dahil po sa tagal ng napailalim tayo sa kanila. Correct. Nasama na po sa ating yung English po at saka yung marami na po mga wika na kusang pumasok sa ating ng siguro dahil sa paulit-ulit na paggamit. Ini-adjust, iniangkop na lang po natin sa ating ortografiya o spelling system. Ayan. Okay, so bilang panghuling tanong, partner, hindi na lang tanong yung anong papayo ninyo sa ating mga estudyante na ayaw mag-aral ng Filipino, ano daw ang kahalagahan nun? Alam mo naman yung mga estudyante ngayon puro English ang gusto nila. Opo, ganyan nga po yung isa. Sana lang, dahil unang-una, mga Filipino tayo, mga mamamayan ng Pilipinas. So, kailangang alam natin ang tungkol sa wika natin, ang kasaysayan, plus yung estruktura ng wika natin. Kasi sino pa ang dapat unang matuto, di po ba? Ako nga po, meron akong isang parang sa buhay na magkamali ka na sa gramatika o sa ng ibang wika, huwag lang sa sarili mong wika. Ayun, di po ba? Okay. Opo. So, kaya, diba yung kasabihan natin, partner, ang hindi marunong magmahal sa kanyang sa sariling wika ay malansa pa sa daig pa ang amoy sa isang malansang isda. Ayaw na po namin nung ganun. Yun, namemoryado ko yun. Opo. Okay, thank you very much, Miss Minda. Opo. At yan, so partner, meron din palang pwedeng pagkakitaan sa larangan ng wika. Opo, marami po, pati po yung mga pagsusulat ng libro. Opo. Mga So, doon po sa may interesado at marami naman kayong trabaho dyan, baka gusto ninyong kunan yung ating mga estudyante. O, pwedeng hinga ng Pwede po kayong kontakin, ma'am. Opo. Okay. At saka po, yung iba na mga marunong magsalin sa ibang wika ng Pilipinas, Cebuano, Pangasinan, ay inaakit po namin na mag-apply dito yung mga tapos na. Okay. Thank you very much, Miss Minda Limbo. Ayan, maraming salamat po. At meron na tayong 30 minutes makalipas ang 8:00 ng umaga. Magbabalik pa po ang tipong negosyo. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka, kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. This search is on for Miss Casino Filipino 2014. Open to all single Filipinas 18 to 25 years old, smart and with a heart to serve. Download the application form at www.pagcor.ph and submit to the nearest Casino Filipino branch before the audition dates in your area. More than 3 million pesos in cash prizes at stake and the prestige of being crowned Miss Casino Filipino 2014. For details, visit www.pagcor.ph or call 708-2046. Ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan.
Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Morillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Para-paraan lang. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo. At para naman sa segmentong ito, sino yung ating makakasama, Director Thelma? Yes, partner, at bahagi pa rin ng ating programang nagbibigay buwang para sa mga maliliit na negosyante at yung gustong magnegosyo. May kaugnayan. Kanina napag-usapan natin yung mga translator partner, di ba, na pwede maging source of livelihood. Yes. Oo, yung susunod natin nakakausapin, ito naman ay isang manunulat, self-published writer siya. Nakakatuwa. Si Mr. Mark Angeles. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Director Murillo and Ma'am Tess. Good morning yes, welcome to the program. Salamat po. Oo. Ikaw ba nung bata talagang mahilig ka na magsulat? Ang naalala ko po kasi nung grade school ako, nakuha ko ng teacher ko sa pagkanta. Pagkanta? Yung tula ni Andres Bonifacio. Uy, so, sample. No, masyado po yata maaga. Bakit? Isang line lang, sample. Pag-ibig ko sinubuang lupa. Opo, yun nga po. Oh, sige. Ay, no. Ano po niyo ako doon? Na-order niyo po ako. Bakit? Hindi ka prepared? Naku. Hindi po. Mahihiyain kayo, Dapat hindi, nahihiya. No. Pagsulat po ako talaga. Sige, okay. Anyway, so, nag-umpisa ka doon. Opo, yun po ang nauna kong, kumbaga, engagement ko sa pagsusulat dahil dun sa tula ni Andres Bonifacio. Wow. Tapos nung nung high school po ako, di ba, uso po mga club noon. Oo. Lawn tennis club po yung pinasok ko. Hindi ko alam kung bakit yun yung pinasok ko. Sobrang mahal ng, yung racket mismo at saka yung bola. So, nandun lang ako, kumbaga, nakatambay lang ako, titingin-tingin lang ako dun sa mga naglalaro. Hanggang sa, ipinasok ko nung kaklase ko dun sa club para sa, sa newspaper nung high school namin. So, doon po nagsimula. Nag-research po ako, nagsulat ako, tapos, 15 years old po ako noon nung nagsimula po ako makapag-publish sa Liwayway. Ay, talaga? Opo. Wow, nakakatuwa. At kumita ka naman doon? Oo, kumita po ako doon. Ayun, so from then on, naisip mo na, this is what I want to do. Opo. Tapos nung high school pa ako, bago graduate ng college, nakuha na ako ng Filipino Magazine, yung kay Virgilio Armario dati. Siya yung publisher. Wala na po kasi yun ngayon pero dati linggo-linggo lumalabas yun. Tagalog din. So nakuha na nila akong regular na features contributor. Saan ka naman kumukuha ng inspirasyon sa iyong pagsusulat? Depende po kasi kung mga formal na sinusulat, halimbawa kailangan ng research, ayun. Sa ngayon, okay naman yung Google, mag-Google ka lang. Pero kailangan i-verify mo rin kasi marami kong nakikita sa Google na mahirap talaga na i-verify at mahirap sabihin na tama. So kung ikakalat mo siya, Oo. Yun din po, parang nilasa mo na rin yung mga mambabasa mo. Correct. Director Thelma, yung pagsusulat, talent yan, di ba? At syempre, yung lakip ng pagsusulat, yung kakayahan mo sa pagbabasa. Siguro si Mr. Mark Angeles, bata pa lang siya, meron na siyang interes sa reading, di ba? Opo. Mr. Mark, anong edad kayo nagsimula sa pagbabasa? At anong age kayo, yung na-notice nyo na meron kayong talent sa writing din? Yung sa high school po ako, yung sa mga textbook, ang una ko pong inspirasyon noon, yung kay John Cos Reyes, yung Utos ng Hari. Tapos yung tula ni Ruth Eliña Mabanglo, na alam ko nanalo sa KWF yun dati. Tapos pinabasa po kami ng mga nobela, so binasa ko yung Dekada 70 ni Lola Hati Bautista. Tapos sabi ko, para sa akin po kasi, ang pagsusulat ay
inspirasyon talaga na kung kanino galing. Halimbawa, kapag nakabasa ka ng isang kwento, hindi mo pa natatapos basahin yung kwento na yun, parang meron ka nang nasa loob mo na, uy, parang gusto ko isulat yung ganito rin. O kaya meron kang gustong baguhin doon. So, lumalabas yung creative juices. Opo, nagpo-proseso na kagad yung utak mo na. Tapos, anong dapat gawin? Oo. Yung mga sinusulat mo, anong usually mga topics? Marami po kasi ako, halos lahat ng genre, na susubukan ko na. Sa tula, medyo nauso po dati. Sa internet yung mga 10 years ago po yata, yung salin ko ng tula ni Pablo Neruda. So, kumalat siya sa internet. Oo. Sinalin ko sa Tagalog. Hindi siya Tagalog na Tagalog. Ano siya? Parang pabalbal. So, may mga salitang bading, salitang konyo, mga ganun. So, iba yung atake. Colloquial language. Opo, ganun po. Kaya nagustuhan po siguro nila. So, meron, di ba yung mga natin, partner, usually meron silang mga nom de guerre o kaya yung alias. Ikaw, meron ka rin ba? Meron po. Makoy da koy kuy po. Makoy da koy kuy. Paano mo naman naisip yun? Ang makoy po, palayo ko talaga. Yun talaga palayo sa'yo? Makoy da koy kuy. Minsan, uy, si da koy kuy, ganyan, gising na si da koy kuy, ganyan, naisip ko. Tapos, sabi ko, gawin kong isa na lang, makoy da koy kuy. Nalaman ko na merong palang karakter na Popoy da koy kuy. Doon kay Emmanuel Acaba, yung isang progressive na writer, isang poet din po. Sabi ko, idol ko to. Kaya, kunin ko na lang. Yung mga binabasa nyo, mga works ng mga batikang writers, no? Pero ngayon, marami ring mga mababasa eh. Anong masasabi mo dun sa mga kinahihiligan ng ilan sa mga kabataan ngayon? Pocketbooks, mga love stories, yung pinag-aabalahang basahin. Opo, minsan po nagturo ko sa Taytay sa isang high school doon. Tapos sinanong ko sila anong mga gusto niyong basahin. So, in-expect ko mga dakilang mga work. Pero, nagulat po ako nung sinabi nilang gusto nila pocketbook. Ang gusto ng mga high school po ito. Yung mga romance novel ang gusto nilang basahin. Yun nga. Imbis na Harry Potter. Mabenta yun. Siguro po dahil mura at saka madaling basahin. Oo. Kaya, so, nagsulat ka rin ba ng nobela? Meron po akong lalabas sa Visprint. Uy, talaga? Opo. Ano to? Dapat maganda yan. Kasi yung iba, di ba, partner, ginagawa nilang pelikula, yung mga ganyan, katulad nung She's Dating the Gangster. Galing pala yun sa isang libro, alam mo ba yun? Yun, ang pinagawa. Sa Wattpad po nang galing yata yun. Oo. So, malaki rin yun, maganda rin yun na isang avenue to earn income, di ba? Yung babayaran ka for the copyright and all that. Naisip mo ba yun? Maganda po siya. Ang una po kasi nang ginawa, gusto lang nila magsulat. So, ayun, nag-Wattpad lang sila. Tapos napansin naman, kaya kumikita na sila ngayon. Exactly. Tapos, alam mo, partner, naalala ko kailan ba yung nag-guest tayo na ang negosyo nila yung e-library? Swak na swak dito si Mark, diba? Pwede siyang mapasama dun sa e-library. Oo nga. Yung e-book. Saktong-sakto. E-book. Oo. So, ikaw ba meron ka na ring e-book, Mark? Wala pa po, pero meron po mga nag-offer sa akin yan eh. Sabi ko, baka hindi ko ma-monitor. Pero dahil kaibigan ko yung isang gumagawa nun, so baka nga maitulak na niya ako na mag-publish yung e-book. Yes. Okay din yun, di ba? Kasi may mga nagtatanong din po na sa ibang bansa. So, ipapadala ko yung libro ko, self-publish. So, mahal yung yung shipping cost. Oo. Kaya sabi nila, mas okay kung e-book. Correct. Every download na lang, may bayad sa'yo. Di ba? Parang ganon. Ganon ba yun, partner? Kada download, may porsyento. O mapupunta ba lahat? Tapos may porsyento lang dun sa e-library? May may percentage na mapupunta dun sa e-library, di ba? Ayun. So, basta ikaw ay yung imaginative, creative, hindi ka mauubusan talaga ng mga isusulat di ba? Correct. Dapat lang talaga very creative ka at hindi nawawala yung interest mo sa pag-aaral. Oo. Pero ito, partner, ang karaniwan, kasi nararanasan ko rin ito, yung writer's block. Ikaw ba, nakakaranas ka rin nun, Mark?
Minsan po, pag hindi ako makasulat, kasi ngayon nagsusulat po ako para sa textbook, sa Filipino textbook. So, pag hindi po ako makasulat, tumatayo ako, naglalakad ako, at ewan ko kung anong magic na meron noon, minsan naliligo ako, ganun. Bigla ko na lang maisip yung idea. Saan na lang ako babalik dun sa sinusulat ko. Oo. Kaya hindi po ako naniniwala dun. Sa writer's block? Siguro parang may buhol lang na nangyari. Ikaw na lang gumawa ng paraan. Sabi nga po ni Ricky Lee, maglakad ka ng maglakad eh. Ganun ba yun? Po yun, opo. Okay, so, yung kinikita mo naman sa pagsusulat, okay naman, pwede na bang, sabi nga nila, pwede ka na mag-asawa? Opo, nabanggit nga po nila sa akin yan. Nung dati po kasi, lang ako, sulat lang ako sa mga magazine, mga tula, so paminsan-minsan lang yun, mga isang buwan lang. Every month lang lumalabas yung mga gawa ko, so mahirap po talagang, kumbaga makabuhay na isang pamilya. Pero ngayon, nakuha na po ako ng Diwa Publishing. So, regular na po ako nagsusulat para sa kanila. Salamat naman po sa K-12 at nabago nila yung format. So, yun, kailangan po nilang sumunod doon. At, yun, na-apply ko po yung gusto kong mangyari sa pagsusulat. Lalo na sa textbook kasi mga bata po yung magbabasa. Kaya, pero hindi ka ba natatakot dahil ngayon ay karaniwan puro tablet na? Kukonti na lang yatang gumagamit ng hardbound o yung hard copy, di ba, partner? Sa mga schools? Opo. Meron din pong ganun yung Dion, parang tablet sila. Merong magazine akong pinagsusulatan na ako na mismo yung nagsasabi ng format, anong dapat ito, dapat. Dapat ganyan yung picture, dapat naka-square to, para magmukha siyang interactive talaga. Na parang nagbabasa ka ng isang publication sa tablet. So, nasa atake na po rin po yun ng manunulat. Okay, so, Makoy Dakoy-Koy, ano ang iyong mensahe sa mga future writers ng wikang Pilipino at iba pang dialekto ng bansa? Sa mga manunulat, lalo na po sa mga nagsusulat sa katutubong wika, bukod sa Tagalog, kasi sabi po nila, ang Pilipino daw po ay Tagalog. Ako hindi pa ako naniniwala doon. I-push nyo po na yung katutubong wika, aside from Tagalog, i-push nyo po na umunlad. Ako po naniniwala sa ganyang mga proyekto. At yung recent na nabalitaan ko, yung sa Hiligay nun, meron po silang lumabas na mga kwentong pambata sa Hiligay nun. So nakakatuwa po yung ganun. Kaya para sa akin, magsulat lang kayo na magsulat kasi yung puso niyo yung nagdidikta. Hindi naman to para makakain ka, hindi para matugunan yung gutom mo. Nagsusulat ka dahil sa gusto mo magsulat, dahil meron kang gustong baguhin sa lipunan. It's your passion. It's a passion po talaga eh. Okay, thank you very much, Maraming Mr. po. Mark Angeles, a.k.a. Makoy Dakoy-Koy. Ayan. At nagbibigay rin pala siya ng mga, nagkukonak ng mga workshops na libre, di ba? May workshop ka ba, Mark? Opo pala. Bukas, nasa PNU po ako. Kung gusto niyo pong pumunta, maghapon yun, sabi nila. Pero ang lecture workshop ko po doon ay alas 9 ng umaga. So, hanapin niyo lang po sa Facebook yung Alay Layan. Alay Layan. So, meron silang contact information doon na pwede niyong i-text. Ayun. Okay. Tapos, buong August, meron pa mga workshop, iba-ibang school na rin. Thank you very much at good luck sa iyong writing career. Salamat po. Thank you, Mr. Mark Angeles. Mas 8:46 na po na umaga, ilan po muna mga paalala. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka, kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. This search is on for Miss Casino Filipino 2014. Open to all single Filipinos 18 to 25 years old, smart and with a heart to serve. Download the application form at www.pagcor.ph and submit to the nearest Casino Filipino branch before the audition dates in your area. More than 3 million pesos in cash prizes at stake and the prestige of being crowned Miss Casino Filipino 2014.
For details, visit www.pagcor.ph or call 708-2046. Pwedeng mangyari ang di inaasahan. Buti maasahan ka at ang SSS. Sa bawat hulog mo, mas malaki ang balik sa'yo. May sickness, maternity, disability, death, and retirement benefits ka, kaya protektado ka at iyong pamilya. Mag-member ng SSS. Punta na sa SSS branches o sa website sss.gov.ph for details. The search is on for Miss Casino Filipino 2014. Open to all single Filipinas 18 to 25 years old, smart and with a heart to serve. Download the application form at www.pagcor.ph and submit to the nearest Casino Filipino branch before the audition dates in your area. More than 3 million pesos in cash prizes at stake and the prestige of being crowned Miss Casino Filipino 2014. For details, visit www.pagcor.ph or call 708-2046. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Masulyap-sulyap. Sa pagbabalik natin, isa namang founder and organizer yung ating makakausap, Director Thelma. Balik tayo sa ating programa. At very interesting yung ating susunod na makakapanayam. Siya ata yung una kong narinig na nagpapatupad ng mga walking tours sa Intramuros. Hindi ko alam kung meron pa siyang ibang mga tours. At tanungin natin yung ating panauhin ngayon. Walang iba kundi si Mr. Carlos Celdran. Good morning, Mr. Celdran. Nawala sa linya. Naputol. Partner, nakalaw ba si Carlos Celdran? Yung dating, di ba controversial din siya? Dahil yung sa mga ginagawa niya na, yung doon sa simbahan, natatandaan mo yon? Against the church. Yung di ba? Nakulong na yata siya. Oo, nakalaya na. Oo. Yun, di ba? Nagtutour na siya ulit ngayon. Nagtutour na siya ulit. So, yun, di ba? Yung, ano yung kahalagahan ng wika dun sa ginagawa niya? Or, paano niya pinapahalagahan ang wika sa ginagawa niya? Mas mabuting tanong yun, di ba? Oo nga. Kasi walking tour yung ginagawa niya of Old Manila. Siguro yung klase ng mga salita na ginagamit, di ba, para sa pag-describe ng isang lugar. Oo. O yung mga makikita doon. Yun, ang ginagamit niya. Tsaka curious ako malaman kay Carlos kung yung mga kliyente niya, puro ba foreigners? At kung foreigners sila, anong medium of na ginagamit niya? Anong language? English ba? O Tagalog din? Maya, malalaman natin kung ano yan. Pero, eto, habang inaantabayan na natin si Mr. Carlos Celdran, nakakalungkot, Director Thelma, kasi dun sa isang kompetisyon na inilunsad ng Komisyon sa Wikang Filipino nitong year na ito, walang nanalo yung nila, salin na contest. Ah, talaga? Bakit? Yung mga works ni Ginoong Apolinario Mabini, yung kanyang La Revolution Filipina na nasa Spanish language, itra-translate yon sa Filipino. Walang nanalo. Hindi baka po naman napakahirap ng mga material. Hindi po masa doon sa panlasa ng mga judges. Ganun? Sa contest ito. Sayang yung 50,000 pesos. 50,000 yung premyo. Yung premyo. Oo. Ano yun? Isasali nila yung mga sinulat ni Apolinario Mabini. Oo, kasi isasali nila sa sa Filipino. From? Spanish. Yung so dapat bihasa ka sa Espanyol. Oo, dapat marunong din. Oo, diba? Kasi paano mo maiintindihan yung isasalin mo kung hindi ka naman marunong ng Spanish? Kaya nga.
Tsaka yun nga yung sinasabi kanina ni Miss Minda, hindi ba? May mga nuances na wala talagang saktong pakahulugan. So, kailangan, ano yung konteksto para maisalin mo, not word for word, but the thought. Yes. Kaya ang sister niyan, sa next year ulit, ilulunsad yung ganyang klaseng patimpalak. Alright, nasa linya na natin si Mr. Carlos Celdran. Okay, let's welcome. Good morning, Mr. Carlos Celdran. Hi, good morning. Good morning. Good morning. Are you now in your walking tour or still at home? Naka-cellphone ba siya? Naka-mobile. Narinig ko na siya kanina. Bakit ano nangyari? Nag-good morning na siya. Oo nga Naka-cellphone siya, Director Telma. Baka nagwa-walking tour na siya. Baka natutour na sa mga oras na ito. Nakakatuwa ito kasi, partner, actually, iilan lang silang nagwa-walking tours if I'm not mistaken Meron yung mga sa Binondo tour naman, tapos yung Intramuros walking tour. Alam mo, maganda rin itong pagkakitaan, partner. Oo nga. Ayan, samantalhin na natin. Nasa linya na ulit si Mr. Carlos Celdran. Good morning po. Hello. Hi! Hi! Welcome to the program, finally. How nice to finally hear you. Are you already on your walking tour? Hindi pa. Nasa Boulevard lang pa ako. Okay. All right, that's great. Thank you for joining us this morning. My pleasure. Of course, you're the more controversial brother of David Celdran. Well, he's actually my first cousin. Magkapinsan kami. Magkapatid yung daddy niya at saka yung daddy. Okay, magpinsan pala. Yes, pero magkamukha naman ang lahat ng Celdran. Okay, in your work, because now we're discussing August as the buwan ng pambansang wika. So, yung tanong ko kanina, gaano kahalaga yung wika sa iyong trabaho bilang isang walking tour coordinator, or how do you describe your job? Well, I don't know. Tour guide? Controversial yung view ko ng pambansang wika kasi hindi lahat ng mga Pilipino ay Tagalog, no? So, most of my tours are done in English, and I use it so I can communicate yung history ng Pilipinas sa mga dayuhan. Pero importante talaga na it is very important to respect the Philippine national language. But I don't necessarily think that everybody should be speaking Tagalog because maraming pambansang wika ang Pilipinas. But in your heart, you feel that you are a Filipino. Of course. Of course. I no think matter what language you speak, your love for nation can be expressed in many ways. That's right. What's more important is heart. Okay. So, let's talk about your work as would you say you're a tour guide or a historian or what? Hindi, performance artist lang po ako. Performance artist. So you make tours entertaining. Yeah, so it's mostly about performance for me at saka yung trying to bring theater to the streets. Is your background theater? My background is fine arts from UP Fine Arts. UP Fine Arts. Performance artist. So paano ka napunta sa pagiging fine arts graduate to a tour? Kasi, when I was younger, I was a volunteer, and I think it's very important to volunteer sa mga NGO because a lot of students and the youth can really learn hands-on experiences if they volunteer for a charity or an organization. So I volunteered for the Heritage Conservation Society, which is a group that tries to protect Philippine heritage and Philippine architecture. Right. And then when I was giving the tours, in regular na tour lang, naka-base na normal, naka-jeans. Along the way, I was naka-board ako sa method ko. So I started bringing my interest of theater, my interest of activism, my interest of visual arts sa pagka-tour guiding. And then after doing it for 10 years, here we are. Yes. But I'm just curious because hindi naman syempre lahat ng lugar sa Maynila ay kaaya-aya, hindi ba? So, how do you explain that to your clients? Well,
if something is explained well, hindi na nakakatakot. So when people start complaining about, the messages Manila's traffic, then I explained that it is a problem of the MMDA not having enough power. Walang governor ang Manila. When they ask why is Intramuros so ugly or why is Intramuros like incomplete, sinabi ko na it was the American Armed Forces who completely destroyed Manila in World War II. So if you educate people, I think the fear and the ugliness goes away, and all that is left is understanding. Right. So not everything has to be perfect, no? No, and nothing should be hidden. Right. I mean, we should not hide the reality behind walls or behind, beautification projects. Reality is a good explained reality is the most important thing here. Partner, may tanong ka? Yes. Nakakatulong din pala sila dun sa mga may maliliit na negosyo diyan sa may bahagi ng Intramuros, ano? Oo naman. At dun sa mga interested na magkaroon ng tour diyan sa parting yan, ano yung inyong mensahe sa kanila at magkano yung babayaran? So it is 1,100 para sa adults, 600 para sa student, or katulad na ngayon, kasi alam ko medyo mahal yung ticket, meron kong system na tinatawag na barter system. Kasi alam ko na it's not a very cheap ticket for fellow Filipinos. Yes. At kung barter day, you just have to look online. Kung may barter day, you can go on the tour, bayaran mo lang yung ticket ng Fort Santiago entrance at yung tip ng Calesa driver at yung snack. And then you can come on the tour for anything. 1 kilo ng mangga. Isang ng tuyo. Wow! So basically, you trade a tour for anything. So I have my regular tickets for the foreigners and for the people who can afford it. Yeah. And then I have barter day for people who cannot. So is it a lucrative job or business? I pay too much taxes. It's lucrative, pero mahirap talaga yung tourism business ko kasi yung mga Calesa driver, hindi yan pwedeng i-declare. Yung mga pedicab driver, hindi pwedeng i-declare. So a lot of my money, I cannot declare as taxes. So I pay way more taxes than I really should have. Sana may bagong sistema ang BIR at ang DOT para sa mga tour guides. Oo nga. And of course, I'm sure you work closely with the Department of Tourism. Oh, yes. We're very close to tourism and City Manila. I try to make as many friends as I can. Dapat lang. That's an understatement. Okay. Yes. Anyway, for those who are interested to get in touch with you, Carlos, what are your tours available? But is it a low season for you now? Super. As in, talagang wala. But when do you start again your tours? Talaga yung dagsa. Ngayon, it's just, okay lang. When do you start your tours again? I start my tours in September. September. Okay, that's a better month. So, where do they get in touch with you for more information? Ako yung only Carlos Saldran sa internet. So, carlossaldran.com. Okay, great. And for those who are interested to be inspired to be a tourist guide like you, a tour guide, what can you tell them? Advice? My advice for anybody who wants to be a tour guide, go out and explore the city. Napakaganda talaga ang Manila. Hindi lang malls ang Manila. Walang history sa malls. So, dapat kailangan din siguro mag-research, Yeah, but more than the research, it is really use the city. You go to Rizal Avenue, go to Escolta, spend your money in Luneta Park. Do not spend too much of your money inside the malls because walang beneficio yan sa heritage natin. Ayun. That's true. Maraming salamat, Mr. Carlos Saldran. Thank you also. Mabuhay. Ayan po mga kaibigan, at dyan nagwawakas ang edisyong ito ng Ang Tipo Kong Negosyo. Director Telma, paalam na tayo. Yes! Thank you very much sa lahat ng mga sumubaybay at hanggang Biyernes po muli tayo magkarinigan. Ito po ang inyong lingkod, Telma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, partner. Ako po si Tess Ramirez at sa lahat ng aming mga nakaagapay, maraming salamat. Oras na sa hudyat, alas 9:02 ng umaga.